naman ang passenger seat. Empty road for zero para meron tayong... Sa mga repa, welcome sa kauna-unahang episode ng ating topical Crap Code podcast where we talk a bunch of stocks mga pre. So yung topic pala natin yan is about selection sorting algorithm. At ano nga ba yung selection sorting algorithm mga pre? Well, according to Apple Google, the selection sort algorithm finds the lowest value in an array and moves it to the front of the array. At mga salitang ayoko nang basahin pa. Basically, it's just a set of two words lang naman mga pre. That is to select and sort. At yun ang ipapaliwanag ko ngayon. So, yeah. Assuming mayroon tayong isang set of 5 integer numbers na nakastore sa isang array at i-arrange natin sila in ascending order or descending. Doon lang tayo sa ascending kasi ayaw kong kayong mamili. So, magiging ganito yung final output niya mga pre, no? Startin tayo, G. First, gagawa tayo ng loop. Sa kasong to, for loop yung i-apply ko. So, kapag mag-i-initialize ka ng loop G, una i-declare natin yung value ng I is equals to 0. Meaning, magsisimula tayo sa index 0 mga pre, no? Then, magsiset tayo ng condition na if I is less than sa length ng ating array minus 1, basically that's just 4. If mag-true, papasok tayo sa next process. Which is, i-assume natin na yung smallest element natin for now is yung first element or minimum index is equals to I. The next method is to initiate an inner loop mga G. Bali yung block of codes na to is responsible para mag-move tayo from one element to another element. At dito na nangyayari yung selection na part. I-declare lang natin na yung value ng J is equals to I plus 1 mga pre. Para lang maging dynamic siya and then set a condition na kapag mag-true to I, proceed tayo sa if condition. So meron tayong, sa ating if condition, meron tayong condition. So if J is less than minimum index, if true, edi i-update natin yung minimum index. Pasin nyo rin yung square brackets. Ibig sabihin yan, yung mismong index kasi yung i-access natin, pero yung corresponding elements per index yung i-read niya. Gets? Basically, that's J. Ano yung value ni J? Diba? 1. Kasi 0 plus 1 equals 1. At ano yung nasa index 1 natin? 8. Tapos yung value ni numbers, minimum index is equals to 0. Ano yung nasa 0 natin? 5. So, is index 1 less than index 0? False, diba? So, hindi na mag-execute yung line na to. Then, increment J. Now, yung J natin mga pre, ito na yung value. As usual, check the condition again. Tas, if true, papasok na naman tayo sa if condition. Ngayon, is 3 less than 5? True. So, ang magiging value na ng minimum index is 3. Tapos na ba yung loop? Hindi pa. Gagawin natin, increment J, tas ulitin nyo lang ulit yung process mga pre. And then check the condition. Check the if condition again. Is 10 less than 3? False. Balik ulit sa process, then check ulit. Is 1 less than 3? True, di ba? E di i-update natin yung minimum index. So, yung final na value ng ating minimum index sa first iteration mga pre, sa first iteration ng outer loop is 1. So, ngayon na na-determine na natin yung pinakamaliit na element sa ating array list mga pre, no? Proceed na tayo sa swapping na part. Dito magde-declare tayo ng temporary variable na mag-hold ng ating numbers I. Then, iibahin natin yung value ni numbers I at papalitan natin siya ng value ni minimum index. Lastly, iibahin rin natin yung value ni minimum index at papalitan rin natin to ng value ng ating temporary variable, which is 5. In summary, ganito yung nangyayari behind the scene mga pre, no? Ano yung value ni temp? 5, di ba? Kasi we declared na ang value ni temp ay equals sa value ni numbers I. Tapos, yung value ni numbers minimum index naman, which is 1, ay magiging value ni numbers I. So, nag-swap na.
Next ay yung value naman ni temp, which is na nasabi ko na kanina na 5 ay magiging value na ni minimum index. So, nag-swap rin. Yun. So yun pre, ulitin mo lang yung process hanggang mag-false na yung outer loop natin. Hindi ko na iisa-isahin kasi malaki ka naman na. Tapos itry mo na lang to find it out yourself pre, no? Tsaka para na maging interactive rin tong presentation ko kahit pa paano. Di pa pala ako tapos. Spoiler lang. Yung magiging final output pala nito is 1, 3, 5, 8, 10. Mga pre. After na mag-false na itong outer loop na to, and then let me provide you the gist kung ano ang value every after iteration ng outer loop. So, eto yun. Tas pagtapos na mag-execute yung whole block of code na under na itong loop na to G, which is naka-group sila inside this bracket, ay proceed tayo to print or to display the final output. Dito ay gagamit tayo ng advanced for loop or yung tinatawag nilang for each loop mga repa. Pwede naman kayo gumamit ng usual na loop lang mga preno, just depends on your preference, pero video ko naman to, so gagawin ko gusto ko. So, ganyan lang. Explain ko sa inyo kung paano. Basically, ang pagkabasa na ito kung ita-translate natin siya in English ay for each element inside this numbers array, print each element. So parang for loop lang naman siya without the need to increment or decrement a variable and set a condition pa mga preno para mag-move siya from one element to another kasi in a nutshell, automatic na mag-move siya at i-check niya yung elements isa-isa. Anyway, yung element na variable pala dyan ay user-defined. Ibig sabihin, nasa inyo na kung anong gusto nyong pangalan dyan. Pwede namang Jerry or Joey, mga ganun. As long as may meaning at relevant yung meaning niya sa code nyo. So, yun lang mga pre. Sana may naturuan kayo sa video to. Sheesh.